Matagal na rin akong interested na sumali sa mga open mics ng Jazz and Pats. Simula pa noong 2025. Ito yung mga open mic events na I almost joined. Pero hindi ako natuloy hanggang sa finally, nagkaroon ako ng lakas ng loob na sumubok. Sobrang saya ng first time experience ko sa Jazz and Pats na kung saan ang tema ay kahit sino pwede. Naramdaman ko talaga na kahit iba sa kanila yung talent na pinakita ko, I was accepted. Walang judgment and you can do anything to showcase your talent. Kaya sobrang nakakatuwa at masayang experience. Marami na rin mga kilalang artist ang nakapag-perform dito gaya ng Ben, Over October, The Ridleys, Atatelix, Siddhartha, Sud or Muni Muni, Clara Benin, Janine Tanyoso, Amiel Sol, Earl Agustin, Arthur Neri, Adi at marami pang iba. Kaya naman isang karangalan na makatungtong dito sa iconic stage ng Jazz and Pats. Kaya nga nang sabi nila, I believe in all the good things. Nagpapa na siya. Ginamit daw ni JC. Malamig pala sa labas. So hello everyone, good evening. My name is Rom. So it's been a while since I'm in this kind of community. So hindi pa ako kakanta, so I'm doing a spoken word poetry. I'm not sure if ano pa rin
alam yung spoken word poetry na yun. Pero sa mga hindi nakakaalam, spoken word poetry is the modern way na pagbigkas ng tula, or for short, esophagus, esophagus. So like that. So, thank you po sa opportunity na makapag kahit sino pwede. So, ang two-piece po yung ipe-perform ko. Tutuloy-tuloy ko na sa Sagang Beauty. So, first po ay para sa mga taong gusto pa rin magmahal sa kabila ng mga sakit or sa uncertainty ng buhay or ng love ngayong mga panahon na to. So, yeah, patuloy lang tayong magmahal at umibig. Ang title po ng pyesa ko ay Kung Hindi Ko Siya Mahanap, Sana Siya Ang Makakita. Ang hirap ng magmahal sa panahon ngayon, no? Na para bang hindi mo alam kung kilig pa ba yung nararamdaman mo o baka bugso lang ng kalungkutan yung lumayakap sa katawan. Nananabik sa mga salitang, kumain ka na, ingatan mo yung sarili mo, ah. Sabi nila, wala naman daw limitasyon ng pag-ibig. Kumbaga, kung may darating para sa'yo, kahit anong edad mo pa o kahit uugod-ugod ka na, kapag para sa'yo, para sa'yo. Pero huwag naman sanang ganun katagal, Lord. Huwag naman sanang magkakajowa lang ulit kapag hawak ko na ang senior citizen card ko in the future. Yung tipong hindi na kami mag-I love you sa isa't isa, mag-aabutan na lang ng maintenance. Gusto ko nang grow old with you, pero huwag naman sanang starting old with you. Kung darating man ang pag-ibig, sana ngayon na. Binabawi ko na yung sinasabi ko noon na wala pa akong oras o wala pa sa isip ko yan. Kasi kahit ako pa mismo mag-adjust ng fully booked schedule ko, maglalaan pa ako ng time para sa bebe time. Pero sa isang banda, ang hirap ding magmahal kapag fully developed na yung frontal lobe mo. No? Yung tipong mataas na level ng emotional intelligence na yung hinahanap mo. Malagwang sing sa K-drama at ako naman si Esa na sana hindi lang basta-basta iniiwan. Hindi na lang basta tampuhan sa mababaw na rason. Okay na kahit hindi mag-reply after 3 business days dahil mas mahaba na ang pasensya mo sa mga simpleng bagay na nakakapagpapasok mo. Isipin mo, nag-away kayo kasi wala kang sagot kung mali kayong nag-usap, pero bubungol pa lang yung galit mo. Sorry, love. Yun na agad yung isusukli niya, na parang bang, teka lang, may script pa ako eh. Di ba dapat masabi ko rin yung, it's not you, it's me. Pero bakit nag-sorry ka agad? E di syempre, ayoko naman maging masama, kaya i-rescate ko na lang din yung galit ko. What if on a random Tuesday? Siguro, pwede na yun. Paano kung sa dinami-dami ng priorities niya sa buhay, pang number 32 sa hierarchy of priorities mo? Layo, no? Okay lang kaya yan sa kanya? Eh, syempre, God, family, BTS, 17, EXO, tapos, siya. Paano naman kasi mas nauna kong minahal si Wolo, Johan, Songchol, Chandek, Jimin at Yoongi kaysa sa kanya? Pwede bang may schedule rin ang pagkakaroon ng jowa? Masyado kasi akong strong, independent woman, kaya mas gusto ko sana ng kasintahan sa mga sandaling mas nag-crave ako ng love and care at better time. At exactly 10 p.m., Friday night, pwede ba tuwing Pasko, reunion, alauna ng madaling araw, pauwi ng gabi na wala akong masakyan, tuwing linggo, o tuwing may family gatherings, tsaka siya darating. Paano kung sa mga sandaling handa na akong magmahal ulit, ay may darating na sa wakas sa aking piling? Mapapaisip akong posible pa rin pala akong magmahal. Paano kung dumating siya sa oras na ready na ako? Pero nalaman kong 11 years pala sila ng ex niya. 11 freaking years! Anong laban ko ron? Ako nga, isang linggo pa lang na kumain ka na ba-base. Nauubusan na ako ng pasensya. Eh sila, 11 years na magkatuwang sa combo meals. Samantalang ako, di ko pa nga alam kung anong paborito niyang order yung sa Jollibee. Gusto ko rin akong maranasan ng umibig, ang magmahal at mahalin. Ang piliin at hindi isang tabi lang dahil sa may mas kamahal-mahal sa akin. Marami na akong narinig na nagsasabing, huwag daw natin hanapin ang pag-ibig dahil kung sa araw yun na darating. Kaya hindi ko siya hinanap para siyang
Naiisip ko kung ano bang kulang sa akin. Siguro kasi hindi ako nag-accept ng friend request sa Facebook. Kaya wala rin nangyayari. Bakit nga ba parang walang nagnanais na ako kilalanin? Masyado ba ako masungit o mataray sa kanilang paningin? O sadyang hindi ako ganun ka-interesadong kilalanin? Napapatanong tuloy ako kung anong bahagi ba ng aking pagkatao kung hindi ka pansin-pansin. O hindi madaling ibigin. Sa tuwing naiisip kong matagal na rin magmula ng huling naranasan ko ang pag-ibig, napapadalawang isip ako kung tunay nga bang naramdaman ko yun. Ano nga ba talaga ang definisyon ng pag-ibig? Posible bang tawagin pag-ibig ang nagtanggap ng sukli at hindi minahal pabalik? Kung titignan ng maigi, hindi ko pa naranasang maging paborito. Gusto ko rin maging paborito. Gusto ko rin maging katulad ng kulay na aswal na kapag tinatanong siya kung anong paborito niyang kulay, aswal na agad ang naiisip niya na parang ang kulang na lang ay maging kamukha ko si Stitch na blue para lang maging first choice niya. Nais kong maging suwak sa panlasa ng pag-ibig gaya ng kung gaano kabilis niyang nasasagot kung ano ba ang gusto niya sa pagitan ng maanghang o hindi, maalat o matamis, masarap o sakto, na para bang hindi alam na mas magtamis pa rin ang ngiti niya sa lahat ng sugar level sa mundo. Ibig ko rin maging katulad ng mga paborito niyang puntahan, gawin, kantahin, pakinggan o mahalin. Pwede bang kapag dumating ng pagkakataon natatanungin siya tungkol sa kung sino ang paborito niya, ako, ang kauna-una sasabi sa kanyang isipan. Na para bang nais ko rin maging kasing level ng twice sa puso niya, kahit wala naman akong laban sa face card ni Nina. Gusto ko maging paborito niyang kwento, kung paano lumiliwanag ang mga mata niya sa tuwing binabahagi niya ito sa iba. Darating din kaya ako sa payo ng iwan ng buhay ko? O kailangan ko na lang tanggapin ang pag-ibig ay hindi para sa akin? Kung hindi ko siya mahanap, sana siya ang makahanap sa akin. Thank you. So this one naman medyo dark. So para sa mga taong ginigising ng mga isipin sa gabi. So hindi mga makatulog na worries sa bawat araw, sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. So ang title po nito ay Insomnia. Heto na naman. Heto na naman at may bisita na naman ako. Bisitang kahit hindi ko pagbuksan ay kusang pinapasok at ginugulo ang tahimik ng mundo. Napaborito akong dalawin kong gabi. Sa gabing alam niyang payapa ang kalawakan, sa mga gabing mas malakas pa, sa huni ng mga kakuliglig, ang alingaw ng aking mga higpig. Mga higpig ni sulang mga tinatagong patalim, na lumilitaw lang sa mga oras na walang gustong makialam, na lakas ang kapangyarihan ng lungkot tuwing gabi. Kayang-kaya niyang simulan ng masaya-masaya kong araw at pagkatapos ay tatapusin sa pagluha. Madalas niyang inihahain ang listahan ng mga bagay na wala sa akin, pero sagana sa iba. Pinapamukha niya na kulang pa. Heto na naman ang gabi, mga gabing hindi makaagaw pansin ng mga luha dahil hindi ito nais makabulahaw sa mga nahihimbing habang ang bigat sa aking dibdib ay hindi na matimbang. Nais maghumiyaw ng puso ngunit walang tainga ang bukas na makinig kaya pinili na lamang ang kinig. Masyadong mapanhin lang ang bawat araw. Maaari mong matanaw ang mga taong palaging nagsasabi sa iyong hindi ka iiwanan. Pero sa oras na pumatak mula sa iyong orasan ng kadiliman, pagsuko na lamang ang mananatili mong kaibigan. Bakit nga ba? Bakit nga ba paborito akong dalawin ng matinding lungkot sa tuwing hindi ako makatulog sa gabi? Bakit alam niya ang oras ng pag-atake ay sa panahong tahimik ang mundo at mahina ako? Napakamapanhin lang din ang lubay. Akala mong kaibigang ipapakilala sa iyo na bilang ikaw ay buhay, kailangan ng balanse ng iyong malay, ngunit patuloy ka rin niyang aatakihin sa mga sandaling tahimik ang paligid at tila walang nakikinig. Walang kalaban-labang susukluban ng dilim lahat ng masasayang ala-alang natitira sa iyo. Hindi mo ba alam na ang iba ay nahanap ng sarili nilang liwanag habang ikaw ay patuloy na nananahan sa kadiliman? Paulit-ulit niyang ipapamukha sa iyong wala kang kwenta. Paulit-ulit hanggang sa hindi na mapigil ang pagkawala ng mga luha sa iyong mga matang nangangamba, kung tuluyan na nga bang magsasara, kung iipunin ng mga gabing magpapatalo ako sa kalungkutan, magkakaroon ako ng sariling karagatan sa dami ng mga luhang pinakawalan.
Hanggang kailan ba sila mapapagod? Gabi-gabi, sa bawat pagtatalik ng liwanag at dilim, maging ang mga bituin ay nawawala ang kinang sa aking paningin, ang lahat ng aking bitbit na pangarap ay nawawala sa isang ibulan. Palihim na umiiyak. Hinahanap kung saan nga ba ang magaling. Hinahanap kung saan nga ba ang daan patungo sa sinasabi nilang liwanag sa dilim. Hinahanap ang plano ko sa buhay ko. Hinahanap kung may kahihinatnan ba ang lahat ng ito at tanging pagtanis na lamang ang kaya kong gawin. Dahil hindi kaya siwalat ng aking bibig na ang bigat sa aking puso ay nilulukob na ako. Inuubos na ako. Ginawa kong definisyon sa aking pagkatao na isa akong palpak na kahit anong subok na bumangon muli ay hindi pa rin makita ang dahilan kung bakit pa ba gumigising sa bawat umaga kung hindi naman na nakikita ang ganda. Sa bawat gabi ng aking pagtangis ay pagsuko na lamang ang aking malinaw na kaibigan. Hiniheli ako ng mga yakap sa karimlan. Bumubulong ang hangin na hindi ako iiwanan. Hindi man magkamayaw ang alulong ng bawat paginagpis na hindi nakikita ng iba. Ngunit dito ko natagpuan ang pagtanggap. Natutong sumayaw ang diwa kahit mahimbing na ang mundo. Namamahinga ang lahat sa katahimikang dala ng payapang simoy ng hangin. Ngunit nandito pa rin ako at nagmamasid. Inaalam ang dahilan kung bakit nga ba. Maging ang antok ay hindi ako magawang dalawin. Pagod na rin siguro siyang ako ay tuladan. Heto ako. Sinusulit ang buong gabi bago pa sumapit ang araw. Dito, sa mga sandaling ito, magsisimula ang bukas para sa iba. Ngunit ako, patuloy pa rin mag-iisa. Thank you.